116 verse 12. Psalms 116 verse 12. Sabay-sabay po natin basahin. Verse 12, read. What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? So, ano ba ang aking maibabayad sa Panginoon sa lahat ng mga kabutihan niya sa akin? Amen. So, yun po ang ating pag-aaralan ngayon. Tayo ay manalangin. Diyos naming Ama, muli kami po ay nagpapasalamat sa gabi pong ito. Salamat po sa ibinigay niyong oras o panahon para po sa aming mga panalangin, Panginoon. Dalangin ko po na tulungan niyo po kami. Wala po kami maipagmapayabang. Lahat ng bagay po na meron po kami sa inyo po nanggaling, Panginoon. Maging ang pangangaral sa gabi pong ito, gamitin niyo po yung lingkod na ito, Panginoon. At dalangin ko po na kausapin niyo po ang bawat anak mo na nandirito, Panginoon. Patawad po muli sa mga kasalanan sa pangalan ng aming Panginoon Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Pwede na po kayong moko. Pag-aaralan, Tagalog po kasi ginawa kong title. Kasi palagi tayong nakakapakinig English eh. Utang na loob. Ang pag-aaralan po natin ngayon, utang na loob. Ano po ba yung ating maibabayad sa Panginoon? What shall I render unto the Lord? Ang tanong po dito, ang Diyos ba mabuti sa buhay po natin? Ano po ba ang nagagawa ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko? Gaano po kadami ang blessing ng Panginoon sa buhay mo? Amen. Salamat po sa mga nag-testimony. Nakita nyo kung paano ang Diyos kumilos sa buhay ninyo. Maging kami din, kung paano ang Diyos kumikilos sa buhay mo, ganun din po sa amin. Kasi ang Diyos na pinaglilingkuran mo at Diyos na pinaglilingkuran ko, iisa lang po yan. Amen. Pero salamat sa Panginoon, kasi yung mga biyaya niya, yung kabutihan niya sa buhay mo, nandyan lang yan. Mula nung ikaw ay naligtas, tumanggap sa Panginoon, yung blessing ng Diyos, nandyan lang yan. At ang kailangan po natin pag-aralan, ano ba ang pwede mong ibayad sa Panginoon? Ang tanong lang po dito, kaya ba natin bayaran yung ginawa ng Diyos sa buhay mo natin? Sa tingin nyo, hindi naman siguro. Kung babasahin po natin ang Psalms 116, ito po ay pagpapasalamat sa ginawa ng Panginoon. Amen. Sa atin, lalo-lalo na po sa pag-aaralan po natin dito. Number 1 is salvation. Nung tinanggap mo ang Panginoon bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, kaya mo bang palitan ang saligtasan na yan? Hindi mo kayang palitan niya ng pera, ng kayamanan, ng katalinuhan, ng kahit anong klaseng mga bagay dito sa mundong ito. Eternal life, hindi mo kayang bayaran niya ng pera. Kahit ikaw ang pinakamayaman dito, wala yan. Kasi galing yan sa Panginoon. Amen. Ano ba? Yung kasiguraduhan ng kaligtasan. Hindi ka lamang po naligtas. Kasi yung iba, naligtas ngayon, bukas hindi na. Dos and pound daw. Kala ko basura eh. Security. Salamat sa Panginoon kasi hindi lamang po kaligtasan ang ibinigay ng Diyos, kundi kasiguraduhan din. Na once na tinanggap mo si Jesus Christ, nandyan na yan. Habang buhay mo na yan. Na tinanggap. At kapag ikaw o tayong lahat na wala sa mundong ito, makikita po tayo sa langit. Amen. So, security. Hindi lamang po yun. Dalawang tinutukoy ko dito. Yung kaligtasan, kasiguraduhan, at yung kaligtasan mo, physically. Na kahit saan ka pumunta, ang Diyos iniingatan ka. Amen. And then, service. In the Old Testament, kung ating pong pag-aaralan, hindi po ganon kadali ang maglingkod sa Diyos. Yes. Nakuha nyo? Alam nyo po yung mga saserdote, sila lamang po yung merong kakayanan na makalapit sa Panginoon. Pero salamat po, na pagdating po ng bagong tipan, tayo po'y naging saserdote po ng Panginoon. Amen. At bawat isa po sa atin, meron po tayong kakayanan na makapalapit, makapaglingkod sa Panginoon. Napakagandang makita na ang bawat Kristiyano nagkakatipon kapag araw po ng Wednesday. Amen. Kasi yun naman po mahalaga eh. Ano bang purpose natin? Bakit po tayo nandito sa mundong ito? Magpayaman ba?
No, para po maglingkod sa Diyos. Amen. At salamat po sa bawat isa sa inyong suporta sa ating mahal na pastor, kay Pastor Jeremiah. Although kahit ang mukha niyo minsan is malungkot, para kasi malungkot mukha niya eh. Napapansin ko lang pag ako nag-preach malungkot. 3 years ago, nag-preach po ako dito, parang malungkot na naman yung meron sa akin. Ewan ko kung nakakatawa po ba ako, nakakaawa ko mga rado. Hindi po, meron lang po yan. What shall I render unto the Lord? Kasi habang pinag-aaralan ko ito, nakita ko yung bagay, yung tatlo na kabutihan ng Diyos. Although kahit ikaw, nung hindi ka pa naligtas eh. Yes, Wala nung that's ikaw, right. kapapanganak pa lang ng iyong nanay, binuhay ka na ng Diyos. Amen. Salamat kasi nabuhay ka, natuto kang lumakad, natuto kang magsalita hanggang sa nagkaroon ka ng katalinuhan, hanggang sa naligtas ka. Until now, nakakapaglingkod ka sa Panginoon. Amen. Kung bibilangan natin yung blessing ng Panginoon, hindi mo mabilang yan sa sobrang dami. Pero ganun din ang kasalanan na nagagawa natin, hindi rin natin mabilang. Yung pagkukulang mo sa Panginoon, hindi na natin mabilang. Pero mas marami yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay natin lahat. Kasi ang pagmamahal ng Panginoon, tinatakpan niya ang kasalanan po natin. Amen. Nagkukulang tayo araw-araw, pero ang Diyos hindi. Gaano po yun? Gaano po kabuti ng Diyos sa buhay po natin? Utang na loob po natin yun. Na hindi po natin kayang bayaran. At tanong ba ang Diyos naghahanap ng kabayaran sa mga ginawa niya sa atin? Hindi. Tandaan nyo, nasa biyaya po tayo. Amen. Pag sinabing by grace, hindi po kailangan ng Diyos ng kapalit sa ginagawa niya. Yes, sir. Yung nga lang, tinanong lamang po dito sa versikulong ito, ano ba ang maibabayad ko sa ginawa ng Panginoon sa akin? Sabi ko kanina, hindi mo kayang bayaran. Pero, kaya mong pasayahin ang Diyos. Amen. Amen. Ang tanong, ngayon, napapasaya mo kaya ang Diyos? Sa mga ginagawa mo. Alam mo mga kapatid, sa paglilingkod natin sa Panginoon sa araw-araw na kasama mo ang Diyos, napapasaya mo ang Diyos. So na meron tayong pag-aaralan. Una, time for God. Mahalaga po ang oras po natin sa Diyos. Yes, that's right. Meron pang oras sa lahat ng bagay. Alam Diyos, salamat na imbento ang orasan. 24 oras umiikot. Hati-hati. May oras ka para matulog, kumain, mag-relax, magtrabaho, at may oras din dapat tayo para sa Panginoon. At yun, naniniwala ko na bawat mga Kristiyano na nandito, binibigyan ng oras ang Diyos. Every Sunday morning, Sunday afternoon, prayer meeting. Yun nga lang, nakakalungkot pag prayer meeting po lang. Tulad pag Sunday. Hindi natin alam kung may mga ginagawa sa bahay, talagang importante talaga. Pero ang Diyos nang bahala. Kasi kung naiintindihan naman ng Diyos kung ano ang puso ng bawat mananampalataya. Pero ang ibig sabihin, mahalaga ang oras. Kasi ang oras, pag lumipas na yan, hindi mo na yan maibabalik. Parang tubig yan eh, nalatapon sa lupa, hindi mo na kayang ibalik yung tubig. Ganun ang oras. Huwag dapat tumating yung panahon na iisipin natin sana yung ginagawa nila, nagawa ko din. Habang meron pang oras ngayon, gawin mo na yung magpapasaya sa Panginoon. Kasi yan ang importante. Pagtuturo, pagpa-Bible study, sa lahat ng mga masasayang bagay na pwede mong mapasaya ang Diyos, gawin mo. Kahit nasaan ka, nasa trabaho, gawin mo yung magpapasaya sa Panginoon. Para ang Diyos matuwa naman sa'yo. Amen. So, buksan po natin. Colossians chapter 4, verse 5. Colossians chapter 4, verse 5. Walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time. Pag sinabi natin redeeming the time, kumbaga, samantalahin natin ang pagkakataon. Nasa henerasyon na po tayo na kung saan ang tao pasama ng pasama. Pero habang tayo ay nagiging maayos pa lang, samantalahin na natin.
ang aral na ito. May oras tayo, may kalayaan tayo, manalangin, and then gawin mong mag-pray. Kasi yun ang nararapat. May oras tayo para magpasalamat sa Panginoon, and then tumayo ka sa harapan, mag-testimony ka, sabihin mo yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo. And then pangatlo, may oras ka para magbasa ng salita ng Diyos, and then gawin mo. May oras tayo sa pakikinig ng mga radyo, panunood ng TV, sa pakikinig ng mga awitin, and then dapat may oras ka para sa Panginoon. Pangalawa, doing the will of God. Hindi ko alam kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Ikaw ang nakakaalam niyan. Ikaw at ang Diyos ang nakakaalam niyan. Yun nga lang, minsan, ang tao mareklamo. Minsan ayaw niya pagustuhan ng Diyos. Naalala ko dati, kilala niyo po ba si Joseph, na anak ni Jacob? Si Joseph, nag-umpisa po ang kanyang buhay sa pangit na pamamaraan. Kung mababasa po natin sa Genesis chapter 37, unang-una, trinayod po siya ng mga kapatid niya. Alam mo naman, si Joseph kasi punong-puno siya ng, kumbaga siya yung ginagamit ng Panginoon, bata pa lang binigyan na siya ng katalinuhan. Bata pa lang, andyan na yung likas niya na ginagamit na siya ng Panginoon. Kaya niyang i-interpret yung panaginip. Buti na lang mga kapatid, yung panaginip natin hindi nagkakatotoo ngayon. Alam mo bakit? Nanaginip ako, ilang beses ako nang namatay sa panaginip. Buti na lang, nagigising pa ako. So, buti na lang, nasa bagong tipan na tayo. Si Joseph, yun ang kanyang talent na ibinigay ng Panginoon. Kaya niyang i-interpret yung kung ano yung panaginip mo. Yun nga lang, kinaigitan siya ng kanyang mga kapatid. So first, mababasa po natin sa chapter 37, inilaglag po siya sa bangin. Pangalawang ginawa sa kanya, kung ito magpapatuloy po natin, inilaglag sa bangin, and then kinuha ulit kasi naawa para hindi patayin, ibininta. Saan siya ipinenta? Pagdating po sa verse 25 hanggang 37, doon po siya ipinagbali, and then 39, chapter 39 verse 1, hanggang matapos yun, hanggang verse 18, nandun yung tinukso po siya, napunta muna siya kay Potiphar. And then pagkatapos nun, tinukso siya. Pinagkamalan siya na, kumbaga dahil siyempre, alam mo naman, pagwapo, madaming mga babae mga akin. Kasi, kaya kayo mga lalaki, Come on! ako, iwas-iwasan natin kasi lapitan tayo ng mga tukso. Di ba? Hindi lang sa babae, kala nyo, kayamanan, pera. Ano pa, bagay, sa lahat ng mga bagay na pwedeng gamitin ni Satanas. So, tinukso ngayon siya. Ano nangyari? Binilang mo. Sa tingin mo ba yung ginawa kay Joseph, kalooban ba kaya ng Panginoon yun? Na itapon siya, ibinta siya, tapos ipagbili siya, and then pagkatapos nun, pinagbintangan, and then ikukulong sa kulungan? So makikita natin sa negative na nakaisipan, oo nga bakit kaya gano'n ang plano ng Diyos? Minsan mangyayari sa buhay natin. Sa umpisa, pangit. Yun nga lang, pag hindi ka na nagpatuloy, magiging problema. Kung pagpapatuloy ba natin ang kwento dito, nung nandun na siya sa kulungan, nandun na kumilos ang Diyos sa buhay ni Joseph. Anong ginawa sa kanya? Saan ka nakakita na preso, hawak mo ang susi mo. Lalabas ka, tapos papasok, labas-pasok sa kulungan. Tapos, yung mga susi, hawak mo lahat. Ganun po, hindi po pinabayaan ng Diyos si Joseph. Amen. Alam niyo kung bakit? Alam niya na kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay niya, gagawin niya. Ganun ka din. Sa umpisa lang po yan, mahirap. Sa umpisa lang po yan, sa church, marami kang gagawin. Kaya sabi ko, habang ang church lumalaki ang obligasyon. Yes, right. That's right. Pinapahirapan tayo. Kumbaga, hindi naman tayo as in sobrang pinapahirapan ng Diyos. Pinapahirapan tayo minsan ng Panginoon para matuto tayo. Yun. Kasi yun ang kalooban ng Panginoon. Si Joseph, binigyan siya ng problema ng Diyos, hindi naman as in malaki. Kumbaga, pinaisip siya ng Panginoon kung ano ang dapat niyang gawin. Susubukan ko kaya ito, tuksin ko kaya. Hanggang sa pinakulong. And then nakita po natin, hanggang sa nagamit niya sa kulungan yung binigay na talent.
merong nakulong na dalawang utusan ni Paraon at yung isa doon, nabita, yung isa hindi. So anong ginawa sa kanya? Pinakilala ngayon siya kay Paraon. At anong nangyari? Ginawa siyang gobernador. Sabi ko kanina, sa umpisa lang yan, pangit. Pero pagdating sa dulo niyan, pag sinunod mo ang kagustuhan ng Diyos, nandun yung katagumpayan ng buhay. Amen. Alam niyo kung bakit nagtatagumpay ang bawat isa sa atin dito? Alam niyo kung bakit nakukuha mo yung mga pangarap mo sa buhay? Kasi sumusunod ka sa Diyos eh. Nagagawa mo yung kagustuhan ng Panginoon. Hindi ka nagkakamali na sundin ang Diyos. Basta kung ano ang plano ng Diyos, gagawin ko ito, susundin ko ito, and then bahala na ang Diyos sa buhay ko. Yeah. Alam niyo kapatid, mula nung ako nagsuko ng buhay sa Panginoon, hindi ko na inisip ang pamilya ko, ang magulang ko. Kung ano ang kakainin nila, kung ano ang pangangailangan nila, never ko inisip. Pero sa biyaya ng Diyos, andun yung blessing ng Diyos sa buhay. Ganun din po tayo. Kasi kalooban ang kailangan po natin sundin sa Panginoon. And then number 3, kasi tinitingnan ko yung oras eh. Kami masakra tayo dito. Okay. Si Abraham. Bago tayo pumunta sa number 3, isa pa na dahilan, si Abraham. Kung babasahin po natin sa Hebrews chapter 3, tinawag siya ng Diyos na hindi niya alam kung saan siya ilalagay ng Panginoon. Minsan ng tao mahilig magtanong eh. Ano gagawin ko? Basta gawin mo, ano nga yung gagawin ko? Mahilig tayo magtanong, paano kaya kapag ang Diyos inutusan ka, lang naman natatanungin mo pa si Lord, Lord, ano gagawin ko dito? Si Abraham hindi po nagsalita. Kung saan siya inilagay ng Panginoon, kung Abraham, umalis ka sa pamilya mo, gawin mo ito, and then sumunod ka sa akin. Ganun po katindi ang pananampalataya nila. And then number 3, ito po ang trabaho po ng church. By sharing God's Word. And pagtuturo ng salita ng Diyos. Hindi lamang po namin obligasyon yan bilang mga missionary, bilang mga pastor. Obligasyon po yan ng church. Buksan po natin sa Matthew chapter 28. Sa Matthew chapter 28. Verse 13. Say ye his disciples came by night and stole him away while we slept. And it came to the governors. Wait lang. 16 pala, sorry. Then the 11 disciples went away into Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them. Pag sinabi po nating disciples, Tagalog po yan ay taga-sunod. Hindi po yan apostol, taga-sunod. Pag once na ikaw tumanggap sa Panginoon, and then masasabing disciples ka, o disipulo ka ni Kristo, taga-sunod ka ni Kristo. At ang obligasyon po natin dito, nakasulat po yan sa verse 19, Go ye therefore in tens of nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Ang trabaho po ng church is mag-spread ng salita ng Diyos. Kahit nasa ang lugar ka, nasa trabaho ka man, nasa kaibigan mo man, nasa kabilang ibayo ka man ng mundo, and then pag Christian ka, trabaho mong magbahagi ng salita ng Diyos. And sikreto po yan ang paglago ng simbahan at pagdami ng simbahan. Salamat po na merong preachers ang simbahan na ito, ang church na ito. Alam niyo kung bakit? Para merong magbahagi ng salita ng Diyos. Pero hindi lamang po dapat sila. Maging tayo din. Maging kayo din, church. Kasi yun ang kailangan po natin. Isa po yan na magpapasaya sa Panginoon. Kung gusto mo mapasaya ang Diyos, hindi magturo ka ng kaligtasan. Hindi pa ako marunong magturo, Pastor. Magbigay ka ng trust. Bahala na ang Holy Spirit kung kakausapin sila. Pero kung marunong ka naman, and then, magturo ka. Kasi ang pangaral ng salita ng Diyos, duty po natin yan, trabaho po natin yan bilang mga Kristiyano para may maligtas araw-araw. Sabi nga ng preaching ng isang pastor, paano kaya kapag ang magulang mo mapunta sa impyerno at ikaw nasa langit? Paano kaya ang kaibigan mo
mo mapunta sa impyerno at ikaw nasa langit? Paano kaya ang pamilya mo mapunta sa impyerno at ikaw nasa langit? And then, paano ang kanilang buhay? Kaya dapat ang bawat Kristiyano matutunan kung paano mangaral o mag-share ng salita ng Diyos. Masabi mo lang na mahal ka ng Panginoon, ayaw niya na mapunta ka sa impyerno, ang gusto niya mapunta ka sa langit. At tatlong bagay lang, aminin mo, pagsisihan mo na ikaw ay nagkasala at tanggapin mo si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Simple lang naman ang pagtuturo. Hindi na kailangan dyan ng isang oras, 30 minutes na pagtuturo. Masabi mo lang na mahal ka ng Panginoon at ayaw ka niya na mapunta sa impyerno. Pag naunawaan niya yun, then, bahala ng Holy Spirit. Amen. Yun po ang trabaho po ng church. So, wag po natin kalimutan na yun po ang duty po natin as a church. Ano sabi niya sa Proverbs 11:13? He that winneth souls is wise. Ang nangangaral or nagtuturo ng salita ng Panginoon ay mga pantas na mga tao. At tayo po yun. Kung ang buhay mo magkaroon ng silbi sa Panginoon and then mangaral ka ng salita ng Diyos. Mag-share ka ng salita ng Diyos. Kahit lang sa pagtitestimony mo, tabihan mo lang yung pwede. Alam mo, mula nung ako tumanggap kay Kristo, nagkaroon ako ng pagbabago sa sarili ko. Unang-una, nagkaroon ako ng kaligtasan. Yun lang eh. Hindi na kailangan pahirapan pa ang sarili. Kasi ang nais ng Diyos, maipangaral lamang po ang salita niya. Kung ano ang ginawa niya sa puso ng tao. Sharing God's Word. And then the last, commitment sa Panginoon. Alam nyo, naisip ko, sabi ko kay preacher kanina, ang obligasyon pala ng malaking simbahan at maliit na simbahan pareho. Alam nyo kung bakit? Ang pagkilos ng Diyos sa blessing o sa pera ng simbahan, pantay-pantay. Walang sobra, walang kulang. Alam nyo kung bakit? Once lang Diyos kumilos sa gawain dito sa simbahan na ito, kukontrolin ng Diyos yan. Amen. Kung paano ang Diyos kumikilos sa church, ganoon din sa mission. Kaya ang kailangan mo sa mga mananampalataya ngayon, yung bang commitment mo sa Panginoon, huwag dapat mawala. Kung gusto mo na manatili ang church na malago, huwag mong hayaan ang commitment mo sa simbahan mawala. Alam niyo kung bakit merong mga misyonary na nagpapatuloy? At maging ako nagpapasalamat sa church na ito na kabilang po kayo o isang kaparty po kayo namin para po may siwalat ang salita ng Diyos. So, lahat ng mga misyonary nagpapatuloy dahil may mga members na nagsasakripisyo. Merong church na kung saan kahit mahal ang rentahan dito, nagpapatuloy. Pero kung mahal pala ng renta dito, pero kung ang membro naman, kung willing naman na mag-commitment sa Panginoon, bakit? Mabigat ba para sa kanila yon? Basta may pagpatuloy lamang ang pangaral ng salita ng Diyos. Kasi yun naman ang kailangan po natin eh. Walang silbi na meron tayong kayamanan kung hindi naman ang Diyos kumikilos sa atin. Walang silbi na meron tayong pera kung ang Diyos, kung ang church, watak-watak. Mas maganda yung ganito, di ba rin ang mahal, basta importante na gagawa mo yung commitment mo para sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Ang Diyos masaya sa inyo, church. Ang pastor masaya sa inyo, church. Alam niyo kung bakit nakikita niya ang sacrifice ng bawat isa. Na kahit pagod na, magpupunta pa rin mag-prayer meeting para makinig ng salita ng Diyos. Na kahit busy na, marami gagawin, andyan pa rin para makinig ng salita ng Panginoon. Kasi yun naman ang kailangan po natin. Huwag lang tayong magsawa na gawin ang obligasyon po natin sa church. Meron tayong kanya-kanyang trabaho sa gawain. Kung trabaho mo, tumulong dito, magbigay para sa Panginoon, then magbigay ka para sa Panginoon. Kung ang trabaho mo mangaral, preach, brad, gawin mo kasi yan ang trabaho na ibinigay sa iyo ng Diyos. Basta importante doon ang church nagkakaisa at ginagampanan ng bawat tungkulin. Para makita ng Diyos kung gaano tayo kaseryoso sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi ko, buhay ko na to. Inalay ko sa Panginoon hanggang sa mamatay ako. To me to live is Christ, and to die is gain. Yan ang pinangahawakan kong versikulo. Habang ako nabubuhay maglilingkod ako sa Panginoon. Maging kayo din, church, sa Panginoon. Unang-una, pagbibigay ng oras.
Pag binigay mo ang oras mo sa Diyos, ang Diyos masaya sa'yo. Pangalawa, paggawa ng kalooban ng Panginoon. Pag ginawa mo ang kagustuhan ng Diyos, ang plano ng Diyos sa'yo, kahit na ayaw mo, gawin mo, ang dulo niyan, katagumpayan. At pangatlo, yung pangangaral ng salita ng Panginoon. Di baling mainitan ka, di baling mapagod ka, Brad. Basta nangangaral ka ng salita ng Diyos, ang Diyos masaya para sa iyo. Dahil merong naliligtas at nagagamit ka niya. And then ang pinakalas, yung commitment mo para sa iyo. Mahirap minsan lumukot kapag sinabi ng pastor, okay, meron tayong gagawin, meron tayong mga project. Pero, pag nagawa mo yan, masaya ka naman at masaya. Lalo na. So what shall I render unto the Lord? Yun lamang po ang kailangan ng Diyos. Sabi ko kanina, hindi kailangan ng Diyos ang bayad. Kasi hindi naman natin kayang bayaran. Ang gusto ng Diyos, yung mapasaya mo ang Panginoon sa paglilingkod mo sa Diyos. Maraming salamat at God bless mo sa bawat isa.